yung iCloud ko. Yan, si Carmela na. Si Carmela nag-record dati. Okay, good evening po sa ating lahat. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay yun pong napakaganda nating investment at insurance na napakamura. Yan nga pong MOS 18, Multiple Option Super Term 18. Bakit po multiple option? Dahil marami pong pwedeng paglagyan yung ating pera. At ang MOS 18 po is one of the product of Manila Bankers Life. MBL was founded po by Senator Gil Puyat since May 19, 1967 po. Kaya po ito ay more than 50 years na. At ang atin pong ambassador dito ay si Sir Boy Abunda. Ang MOS 18 po ay isa na rin pong product ng IMG dahil po kanila nang binili. IMG po, International Marketing Group, is a financial services marketing organization whose associates through its affiliated companies offer a broad array of products. Yun nga po, ang IMG ay napakadaming affiliated companies at napakadami po nilang ino-offer. Nandiyan na po yung sa healthcare natin na Kaiser, yun pong sa healthcare na long-term care at yung short-term care at meron din po tayong senior care. At sa life insurance naman po, nandyan po yung ating MB Life. Ito po nga ang ating itatopic ngayon. Nandyan din po yung ating Fidelity Life. At sa investment naman po, napakadami po dito dahil nandyan na po yung sa Rampberg natin, yung sa Soldibo Fund, sa Philam Assets, sa PhilEquity, Sun Life, ATRAM, at saka yung po My Trade. At kung gusto naman po nating bumili ng mga investment, kagaya po ng sa real estate, nandiyan na po yung ating Vista Land, sa Ayala Land, DMCI, SMDC, Mega World, tsaka po Heaven of Infinity. Tayo na po ang bahala kung anong gusto natin. Wala na po tayong problema kung saan kung alin ang gugustuhin natin dahil yun nga po ang challenge natin dito kung anong ating bibilhin sa dami po ng ino-offer nitong si IMG. At meron din po tayo mga general insurance, ito pong sa non-life insurance kung gusto nyo pong ikuha ng insurance ang inyong sasakyan o kaya po yung mga ari-arian ninyo kagaya no po ng mga kondo o yung bahay, pwede rin po tayong kumuha dito sa IMG. At nandyan din po, ino-offer din po dito yung sa Allied Financial Services, yun pong APS by IMAX, nandyan po yung Everest, yung Kaiser natin, yung sa De Los Reyes Optical po, yung Ozone at saka po yung AFV. At yun nga po, ang ino-offer ni IMG ay ma-educate ang mga Pilipinos. At dito po sa anong tawag dito? Sa pagitan po ng dito po base po sa pag-aaral, nakikita po na sa pagitan po ng utang at ang hindi magagandang desisyon sa pananalapi, maraming tao po ang nabibigo sa pananalapi dahil nga po sa kakulangan sa kaalaman kung paano i-manage ang pera. Kagaya nating mga OFW, hindi tayo nakakapagtabi ng pera. Dahil pagka nangangailangan yung mga pamilya natin sa Pilipinas, agad tayong nagpapadala kahit wala tayong pera, nangungutang tayo para laang sila, para maibigay lamang natin yung mga pangangailangan nila. Kaya po, mali yung pagmamanage natin ng pera dahil hindi naman po dapat tayo mangungutang pa para matustusan. Kailangan pong gumawa tayo ng ibang paraan para po natin matulungan sila. Ito po si IMG, we are a team of independent contractors with tremendous resources dedicated to educating people about how money works. A leadership team with vast experience in the financial services industry, committed to helping people change the course of their financial futures. Yun nga po ang
ang mission ni IMG ay ma-educate ng financial literacy ang 1 million families by 2020. Pero last year pa po, na-achieve na po siya sa kagandahan po ng system. At ngayon naman po, ang tinatarget nga ni IMG ay ma-educate ng financial literacy ang 10 million families by 2025. At ang goal po ni IMG ay to leave no family behind in our pursuit to help people around the world achieve financial independence. Knowledge is power, and IMG is determined to provide 10 million families over the world with a financial education that empowers them po. Yun nga po, wala pong pinipili ang IMG kahit po tayo ay walang pinag-aralan, kahit po nakatapos tayo ng, kahit po tayo yung mga doktor na o mga abogado na, at kahit po tayo ay tricycle driver lamang, pwede po tayong mag-aral. Wala pong pinipili ang IMG kung sino pong kanilang turuan kahit po matanda na o bata. Basta't willing po mag-aral, pwede po tayo dito sa IMG. Why families fail po? Bakit daw po tayo na bibigo sa ating pag-iipon? Dahil po napakaraming rason. Pag ang pinag-usapan na iyang pag-iipon para sa ating kinabukasan, napakadami ng dahilan. Kagaya po ang iba sasabihin na pagbata pa, hindi muna ako magtatabi dahil bata pa naman ako. Ako naman may maganda pang trabaho, hindi ko pa yan iniisip. Gusto ko munang mag-enjoy para sa sarili ko. Ang iba naman, gusto ko pa na bumili ng halimbawang ng mga sari-sari, ng mga bagong mga cellphone, yung mga demoda. Hindi po nila naiisip na ang buhay natin hindi natin masasabi. Dahil kahit po bata pa tayo, pwede tayong mawala ng trabaho ng walang dahilan, pwede tayong magkasakit, pwede tayong ma-invalid. Kaya dapat iisipin natin agad kung ano ang ating kinabukasan. Kaya nga marami ang tao, why daw, bakit ang mga tao ay hindi daw bakit hindi nag-iipon? Don't know where to begin dahil hindi nila alam kung minsan kung saan sila mag-uumpisa. Hindi din nila alam kung papaano at kung anong kailangan para mag-umpisa sa pag-iipon. At wala din silang basic financial concept kung papaano nga paghahandaan yung kinabukasan. Most people don't plan to fail, they fail to plan. The way you think determines your financial future. Let's consider how people approach about their money and their financial futures. Financial reality check-up po. Yun nga po sa dito ating titingnan kung ano yung diferensya ng pag-iisip ng isang mayaman at ang isang mahirap. Yung poor mentality at yung rich mentality. Yun nga pong rich mentality pinaplano na ang kanyang future. Iniisip na niya kung paano magtatrabaho yung pera para sa kanila. Have their money professionally managed sa kanilang pera. Save on taxes. Own their business, have adequate insurance protection. Dapat nga po tayo ay may protection para hindi mawala yung ating pinaghirapan. Mayroon pong emergency fund dahil nga po in case na may mangyari na halimbawang unos, kagaya ng lockdown natin na hindi natin inisip o hindi naman siya nagbigay ng sign na siya idarating. Kung wala tayong emergency fund, ang ating saan tayo kukuha ng ating gagamiting panggastos? Lalo na tayo ina-lockdown, stay sa bahay, no work, no pay. Kaya itong emergency funds napakaganda dahil tayo ay may nahuhugot, hindi na tayo naasa sa mga ayuda ng gobyerno. Kaya ito napakaganda at tayo ay nakakaiwas sa pangungutang. Yan, live a debt-free. Live their retirement dreams. Live the lifestyle of their dreams. Ayun naman pong poor mentality natin, have no
strategy for their financial futures. Yun nga po, don't understand how money works. Dahil po yung poor mentality, wala po silang iniisip kundi magtrabaho. Magtrabaho para may panggastos. Tapos ganun po, magtatrabaho, panggastos. Tapos pagtrabaho, panggastos. Ganun lang, umiikot yung kanilang mundo. Tapos hindi nga nila iniisip pa kung papaano hindi sila nagawa ng paraan o nag-iisip kung ano pang paraan para kumita pa uli, kung paano magtatrabaho yung pera para sa kanila. Earn a low rate of return on their money. Pay too much in taxes. Work for somebody else. Live paycheck by paycheck. Spend, not save their money. Yun nga, lagi nang ginagastos yung pera, walang natitira. Dahil yun nga, hindi, palibasa nga, walang plano. Kaya, laging sasabihin, ay mag-iipon na lamang ako pag may natira. Ang nangyayari naman, walang natitira talaga. Malimit nga, kulang pa. Kaya yun ang pagkakamali. Have no money for emergencies. Kagaya ng halimbawa, yung mga manganganak na, minsan yung mga may asawa na manganganak, sasabihin nila, mangungutang sila pagkakaorasan na ng kapanganakan ng anak nila, sasabihin nila, ay naku, emergency, mangungutang muna ako dahil manganganak na yung asawa ko. Kung tutuusin, hindi siya emergency dahil yun namang yung asawa mo nagbuntis siya ng 9 months. Kaya kung yun ipinaghandaan mo na, dapat meron ka ng panggastos para sa pagle-labor ng asawa mo. Ganon din po yung sa education ng anak natin. Hindi natin pwedeng sasabihin na emergency siya. Dahil yun ng bata, pagkaanak niya, dapat atin ang pinaghahandaan para pagdating ng time na siya ay mag-aaral na, meron na tayong pangtustos sa kanyang pag-aaral. Don't have proper insurance protection. Wala ngang protection, walang insurance dahil para sa kanila, ang insurance ay isa pang gasto. Yun ay gastos pa rin. Have no money for emergencies or are drowning and thus don't meet retirement goals and need to work beyond retirement age. Yun nga po, ang poor mentality, nagtatrabaho hanggang kayang magtrabaho. Kahit matanda na, patuloy ang magtrabaho dahil para merong maipangtusto sa pangangailangan. Kaya yun po ang hindi maganda. Kaya nga dito, which situation sounds familiar to you or to most of people, you know. Yun nga po, sana po tayo mga taga-IMG at alam ko naman na tayo ay natuto na. Sana nandito na tayo sa rich mentality. Dahil alam ko na kagaya ng mga parents ko dati na yun nga nagtatrabaho sila, panay ang trabaho. Yun yung mga nung unang panahon na wala pa itong mga dumarating na kagaya ng ating mga pinag-aaralan na ito. Kaya napakaswerte natin dahil nakilala natin kung paano natin paghandaan ang ating kinabukasan. The X-curve concept, ito yung concept natin na kailangan nating pag-aralan. Dahil sa younger age natin, pagpalagay na natin nasa 20 years old pa tayo, dito pa nag-uumpisa ang ating buhay. Dito pa nag-i-start kung paano tayo ng pagpaplano, halimbawa kung tayo mag-aasawa or magkakapamilya. Dito wala pa tayong ipon, diyan pa lang tayo nagtatrabaho para tayo ay magka-income. Kaya dito may active income tayo for working hard for the money pa tayo. Kaya sa ating tayo habang tayo ay tumatanda, kailangan natin pataasin itong may dalawa tayong linya sa buhay. Itong linya blue at saka itong linya red line. Itong blue line, ito yung tinatawag nating money line. At yung red line ay itong responsibility natin. Habang nga tayong bata pa, kailangan nating pataasin itong money line natin.
At ang problema naman natin, nahihirapan tayong pataasin yung money line natin dahil napakalaki ng ating responsibility. Dahil na yan nga ang ating food, shelter, clothing, education, health, debts, at loans. Ang education, siyempre pagka tayo nga ay may anak na, kailangan natin silang pag-aralin. Kaya napakalaki ng ating responsibility. Pero hindi po nga natin sasabihin na malaki ang responsibilidad ko, hindi muna ako mag-iipon. Dapat po habang tayo ay may trabaho pa, ating isasabay kahit may responsibility tayo, isasabay natin yung pag-iipon natin. Dahil kung hindi tayo mag-iipon, kung hindi natin sasabayan, hindi natin mapapababa yung ating responsibility line. At tayo naman, pagdating ng time na matanda na tayo, meron pa rin tayong mga basic need. Dahil nandyan pa rin yung mga food natin, yung shelter, yung clothing, at yung health natin. Diyan napakalaki ng ating gastusin. Dahil syempre, kahit pa ayaw nating tanggapin. Pero pag tayo'y tumanda, dyan dumarating yung ating mga sakit na naglalabasan na. Kaya kailangan natin diyan ay yun ang money working for you. Yun pong passive income. Kaya diyan dapat tayo ay may investment. At dito naman sa kabila, kailangan natin ng insurance dahil kung tayo ay maagang kunin ni Lord, merong insurance na lalabas para siyang tumusto sa pangangailangan ng ating mga naiwanan, ng ating mga mahal sa buhay. At ito po yung isang concept pa natin na napakaganda, ito pong Rule of 72, the power of compounding interest. Ito po ay na-discovered ni Lolo Albert Einstein, called compounding interest, the eighth wonder of the world and the mankind's greatest invention because it is the mightiest force ever unleashed for the amazing of wealth. Dito po natin malalaman kung kailan po madodoble yung pera natin. At ang isa pa rin po dito, dito po rin natin malalaman kung tayo ay niloloko ng tao. Kaya po dito makakaiwas tayo na tayo ay ma-scam. Dahil po, halimbawa po, yung naglagay tayo sa isang, halimbawa pong sa bangko, naglagay tayo ng pera, binigyan tayo ng 1%. 72 divide 1 po, every 72 years, dodoble po yung ating pera. Kaya po napaka-swerte natin kung umabot tayo mayroon tayong 72 years. Bago madoble ang pera natin, gaano po katagal bago madoble ang pera. Kaya po ito, halimbawa po tayo nakakita ng isang vehicles na pwede nating paglagyan ng pera, na binigyan tayo ng 4%. Kaya po at 4% money doubles every 18 years dahil po 72 divide 4 equals 18. Kaya po example natin, yung si Maria naglagay ng 29 years old siya, naglagay siya sa 4%. Kaya po naglagay siya ng 100,000. Nasa 4% nga po, nadoble yung pera niya, nung pong siya 47 years old na, naging 200,000 yung pera niya. Dahil nag-intay siya ng 18 years po. At another 18 years, 47 plus 18, nung 65 years old siya, nagkameron siya ng 400,000 pesos. Kaya po napakabagal. Dahil siyempre may inflation pa po dito. Paano naman po kung tayo ay may makita na vehicles na pwede nating paglagyan ng pera natin, kagaya po ng mga mutual funds. At 8% money doubles every 9 years po. Di po ba mas mabilis na? Kaya po siya, si Maria po, naglagay po nung siya po age 29, naglagay siya ng 100,000. At after 9 years po, na doble na yung pera niya. Kaya po another 9 years, nung po siya 47, naging 400,000 yung pera niya. At another 9 years, nung siya mag-56, naging 800,000 na yung pera niya. At the age of 65, naging 1,600,000 yung pera niya. Kaya
napakaganda po, mabilis na po siya. Lalo na po kung tayo ay makakakita ng ating paglalagyan ng pera na bibigyan tayo ng mas malaki pang interest. Pagpalagay na natin na diyan sa mga MUS 18, yung at the age po, every 6 years po, nadodoble na yung pera natin. Kaya po nitong si Maria, nung age 29, naglagay po siya ng 100,000. Nag-intay po siya ng 6 years, kaya po nung siya nung po siya mag 35 years old, nadoble na yung pera niya. Nakakuha na siya, may pera na siyang 200,000. At another 6 years, nung siya mag 35, mag 41, naging 400,000 na yung pera niya. At another 6 years, naging 47 siya, naging 800,000 yung pera niya. At yun nga po, nung siya mag 65 years old, naging 6,400,000 yung pera niya. The difference between 4% versus 12% is 6 million. Kaya yung 6 million is equivalent to 20 years salary of a person who works at annual. Bet hindi ko mabasa. Ayun po. Kaya po napakaganda nitong dapat aalamin natin kung saan natin ilalagay yung ating pera. Dahil napaka-importante po nito. Hindi po natin iisipin na kailangan tayo magtabi ng pera para sa ating future, pero hindi naman natin alam kung saan natin ilalagay. Dapat atin ding iisipin kung paano magtatrabaho yung pera natin at kung paano natin malalabanan yung inflation. Dahil tumataas ang bilihin, pero yun namang ating sweldo hindi tumataas. Kaya dapat iisipin natin kung saan natin ilalagay yung ating pera. Ayun nga, understanding and knowing responsibility. Most people don't know how to compute for their responsibilities. The DIME method provides an overview of your responsibilities. Ito, dito natin malalaman kung paano natin kukumputin kung gaano at magkano ang ating kukunin para sa ating insurance. Para in case na tayo ay mawala, your family's need continues, your financial support continues, your love continues, your debt payment continues, your home mortgage payment continues, your children's education finances continues. Yun nga, kahit wala na tayo, patuloy pa rin ang may suporta pa rin may susuporta pa rin sa pangangailangan ng ating mga naiwan, ng ating pamilya. At kung tayo ay may anak na nag-aaral, pwede pa rin silang mag-aral at pwede ring gamitin nila sa pagbabayad ng utang. At ito po yung DIME method. Yung DIME method po ay stand for okay. Ang D po stands for debt, ang I po stands for income, at yung M stands for mortgage, at ang E ay sa education. Dapat po dito aalamin natin kung sa debt nga po, halimbawa po may utang, pagpalagay ng ako, may utang ako na 100,000. Itong si asawa ko may utang na 200,000. At yung income po, ang income ko ay nasa ipagpalagay na nating 60,000 monthly. Ito po, yung 60,000 pong ito, itatamis ko sa 12 dahil sa annual po, times 10 po. At ganoon din po sa asawa ko. Yun pong kanyang income, times 12 po, times 10. At yung mortgage natin, tapos yung education kung merong anak tayo, at yun po ang ito-total natin. Yun pong total na iyon, yun po ang dapat nating kuning insurance, yung total protection, para kahit tayo ay mawala, hindi mababago ang lifestyle ng iniwan natin, ng mga mahal natin sa buhay. It's not about insurance, it's about your responsibility. Which situation sounds familiar to you or to your mother, you know? Ito nga po ang
dito natin mauunawaan ang ating responsibility. Strategy of a solid, strong financial foundation. Prepare your financial outlook for whatever life may offer. To complete your financial picture, you must consider building a solid financial foundation. Which financial foundation do you want? A or B? Ito pong A, ito pong sa financial foundation na A, letter A, ay unstable financial foundation. Bakit po? Dahil po ito napakaraming investment pero napakalaki rin po ng utang. Yun pong healthcare niya ay napakaliit dahil nga po hindi niya inisip na siya ay magkakasakit. Kaya po ang inuna niya, puro investment siya, wala siyang emergency fund. Kaya po nga pagka mayroong nadating na unos o bagyo, saan ang nangyayari, nangungutang siya. At kung yun nga, kung halimbawang nagkakasakit din tayo o yung pamilya natin, wala tayong makuna ng panggastos para sa panghospital. Kaya ang nangyayari, nangungutang din tayo. Ganun din po kung wala tayong protection, yung pamilya nating iniwanan, sa pangungutang din at yung investment nga nauubos. Kaya sinabi siyang unstable financial foundation dahil nga siya hindi siya stable, napakahina, napakapurok noong kanyang ng kanyang kinreate para sa kanyang future. Kaya daw dapat tayo para maging solid ang ating financial house, dapat tayo ay sa pundasyon mag-uumpisa. Kagaya ng ating bahay. Yung bahay natin, hindi naman nag-uumpisa sa bubong. Dapat doon tayo sa baba nag-uumpisa para maging matibay siya na step by step na pataas. Kaya dapat pala sa ating financial house, ang ating pinakapundasyon ay yung healthcare. Dapat tayo ay may short term at yung long term care. At yun yung short term natin, kung tayo ay may trabaho, yun ang benepisyong nakukuha natin sa ating company. At habang tayo ay may trabaho pa, ating i-create naman yung long term natin para pagdating nga ng panahon, meron tayong pagkukunan. At kailangan ang pangalawa pala yung protection natin, yung insurance. Dahil nga kung mahal natin ang pamilya natin, dapat iisipin natin itong insurance na ito. Dahil once na maaga tayong kunin ni Lord, itong insurance na ito lalabas at lalabas ito sa kahon kung tayo naman ang nasa kahon na. Kaya yung lifestyle nila magpapatuloy pa rin, hindi sila mamumroblema kung saan sila kukuha ng kanilang gastusin, hindi sila mamumroblema para sa pag-aaral ng kanilang anak dahil meron tayong kinuhang insurance. Kaya nga sabi nga, kung mahal natin ang pamilya natin, lalo na tayo ang breadwinner, dapat nating protektahan ang ating sarili para sa kanila. At atin daw iwasan yung utang. Sa utang naman merong dalawang klase, itong good at bad. Yung good debts, kung mangungutang ka dahil magpapatayo ka ng negosyo o kaya ay bibili ka ng isang bahay para iyong paupahan, okay naman siya dahil meron siyang income, may income na babalik sa iyo. Pero kung ikaw naman ay mangungutang dahil lamang magpapabongga ka ng kasal ng iyong anak o magpapa-birthday ka, iwasan na natin yon dahil ang utang, isa pa rin niyang nagiging dahilan kung bakit nag-aaway ang pamilya dahil minsan wala silang pambayad, napakahirap. Minsan natatakot ka sa ring ng iyong telepono dahil baka isipin mo na iyon iyong maniningil sa iyo. Natatakot kang gumala dahil baka ma-encounter mo yung taong pinagkakautangan mo. Kaya iwasan natin yung masamang utang. At dapat ang sunod na steps para sa ating financial house, itong emergency funds. Dahil nga kung may mangyari ngang tragedya na hindi natin inaasahan, meron tayong madudukot. At kung tayo nga daw ay single, dapat tayo ay may 1 to 3 months ng ating sweldo. Halimbawang
ang sweldo mo buwan-buwan ay 1,000, dapat may 3 months ka sa ating account para in case na tayo ay may mangyari sa atin, meron tayong dudukutin. At kung tayo naman ay may pamilya na, dapat meron tayong 3 to 6 months ng ating sweldo. Kaya kung halimbawang 1,000 nga ang sweldo mo every month, dapat may 6,000 ka na nakatabi sa iyong account. At kung iyo namang magagastos ito, magagalaw itong emergency funds na ito, dapat unti-unti mo rin siyang ibabalik para sa sunod na may mangyari sa iyo, may mangyari na hindi mo inaasahan, meron ka uling dudukutin. At ang last natin, yung investment. Ayan ang sinasabi na kung meron na tayong lahat na ito, ang pinakalas na natin na yung investment dahil siya ay matatag. At yun nga, mayroon naman dalawang klaseng investment, yung solid investment at saka yung liquid investment. Yung solid investment natin, yung mga lupa natin, yung mga halimbawang mga kondo natin na may mga naupa. Dahil kung wala namang naupa, hindi pa rin natin siya masasabing investment dahil walang income return na natatanggap tayo. Ganon din sa lupa, kung wala naman siyang mga nakatanim na pinuputi natin buwan-buwan, hindi pa rin natin siya masasabing investment dahil kung taon-taon pinalilinisan mo rin pa rin siya, gastusin pa rin siya, liabilities pa rin ang tawag doon. At yun namang tinatawag nating investment na liquid ay yung tinatawag nating mutual fund. Yung ang pera ang nagtatrabaho para sa atin, yung paper assets. Kaya sabi nga, kung para maging matatag ang ating financial house, solid financial foundation, dapat ay build from the ground up, build it right, and build it strong. Option available to help you. What if I could tell you about a product that could help protect and take care of your responsibility if you die too soon and provide continuing income for retirement if you live too long? Nandyan nga po ang ating Young Most 18. Life insurance can be used to protect your family and replace your income if you die too soon, to finance your children's education, to pay estate tax, to pay off debts. Multiple option super term, ito nga pong ating Most 18. Ito yung tutugon sa ating hinahanap. The four cornerstone of a strong financial future. Your final test. Your plan for the future. Does it have growth? To achieve your goal. Does it have safety? Does it have tax advantage? Does it have the proper protection for your family? Nandyan nga yung sinasabi natin. Ang Most 18 nga ay nandyan ang lahat. At dapat pala, sabi nga, dapat pala sa pag-i-invest tayo, sa pag-i-invest natin, hindi lamang basta-basta nag-i-invest. Dapat nating i-consider nga itong four cornerstones na ito para din maging strong ang ating financial future. Kaya naman, itong number 1, sinasabing safety. Kaya marami ang taong nagsisave sa bangko. Dahil sinasabi nila na safe doon. Nakasigurado tayo na sa bangko hindi daw mawawala yung pera natin. Ang problema nga lang, less than 1% ang ibinibigay na deposit rate sa atin. Kaya dapat hindi lamang safe ang ating iisipin. Dapat nga inaalam din natin kung lalago, nag-growth yung ating pera. Kaya ang marami sa atin nga ay pumapasok sa diyan sa mga mutual fund, pumapasok diyan sa stock, sa trading. Lalo na nga itong mga nakakapag-aral na ng mga financial literacy, natututo na sila kung paano nila palalaguin yung pera nila. At yun nga, kaya ang sa trading na yan, para natin ma-achieve nga yung ating higher potential ng ating pera. Kaya safety na, growth, at dapat ay may protection din. Dapat nga ating pinoprotektahan ng ating pera para hindi sila mawala, hindi mapapunta sa iba. At dapat din nating aalamin kung dapat tayo
nag-a-accumulate ng wealth, kailangan din nga natin ng protection, yun nga, para hindi mapapunta sa iba at para mapapunta talaga sa ating mga mahal sa buhay. At ang ating last yung tax advantage. Alam naman natin na ang life insurance ay may tax advantage dahil tax-free na siya. Kaya masasabi natin na safety, growth, tax advantage, at protection. Ayan, at dito nga sa MOS 18, kompleto na diyan. Nandiyan na yung safety, growth, protection, at tax advantage. Ibig sabihin dito, itong safety guaranteed rate not to be lower than the top 3 commercial bank saving rate. Bakit po? Dito ang ibig sabihin, sa stock market or mutual fund ay babataas siya, alam naman natin. Kaya may potential siya na tumataas yan higher than 12% or mag-negative. Pero dito sa MOS 18, hindi siya nababa. O hindi siya nababa sa zero. Or hindi din siya nagne-negative. Kaya kung bumagsak man ang market, ang gagawin ng MOS 18, kukunin siya sa top 3 commercial banks at doon yun ang ilalagay na rate para sa ating, yun ang i-apply para sa growth ng ating pera. Yun ang i-apply. Ang growth naman, potential higher rate of return on the investment depending on the investment performance. Ibig sabihin diyan, tataas pa sa 12% depende kung anong kayang abutin ng market. Hindi natin yan makukuha sa bangko dahil alam na nga natin na less than 1% nga lang ang ibinibigay nila. Diyan naman sa protection, term insurance in the MOS 18 is an affordable life insurance in enabling people to buy higher face amount and save more money for investment. Kaya dito nga, napakaganda dahil sobrang napakababa ng premium at yung napakamura. Kaya kayang-kaya nating i-protektahan ang buong pamilya natin habang tayo'y nag-a-accumulate ng ating wealth na gusto natin. At yung tax advantage, life insurance total death benefits is not subject to tax. Kaya tax-free na nga po siya. Kaya you only protect what is precious to you. Safety. Let's do some math. Mr. A and Mr. B both have 100 pesos to invest. In the following scenarios, who ends up doing better, Mr. A or Mr. B? Ito po sa ating example dito, si Mr. A, ito pong sa scenario natin, si Mr. A at si Mr. B na nag-invest. Kaya po itong year 1, si Mr. A, nag-invest siya at ang napaglagyan po niya ng pera ay sa 40%. Nakakita siya ng vehicle na binigyan siya ng 40%. Pero ang problema po dito, sa taas ng kanyang percent, nito pong year 2, nag-negative po yung kanyang pera. Kaya po itong year 1 po, 40%. Kaya po yung 100 pesos niya plus 40 dahil po yung pong 40% ng 100 ay 40. Kaya nung year 1, nagkameron po siya ng 140. Pero, yun nga po, nung pangalawang taon, bumagsak po yung investment niya. Naging negative 20 po siya. Kaya, sa next year, 140 times 20 equals 28. Kaya, 140 minus 28 equivalent 112. Kaya, yung pera niya ay naging 112. Ito namang si Mr. B na nakontento siya na kahit maliit daw yung interest ng pera niya. Kaya siya, nag-invest siya doon sa 10%. Kaya noong year 1, 100 pesos times 10% is 10. Kaya 100 plus 10 equals
equivalent 110. Nung pangalawang taon, yung pera uli niya, in-invest uli niya sa 10%. Kaya 110 times 10 equals 11. Kaya 110 plus 11 equals 121. Kaya po, napakaganda niya. Ganun nga po dito sa MOS 18, hindi po siya bumababa. At ito pong sa scenario 2, nung unang taon nga, 50%, ito si Mr. A. Si Mr. Kaya 100 pesos plus 50 equals 150. At nung pangalawang taon na nag-negative uli, nag-50%, negative 50%. Kaya 150 minus 75, dahil 150 times 50% equals 75. Kaya 150 minus 75 equals 75. Yung natirang pera niya, 75 lamang. Ito namang si Mr. B na sa MOS 18 nag-i-invest nga. Kaya noong year 1, hindi tumubo yung pera niya dahil 0. Kaya 100 times 0% equals 0. Kaya 100 plus 0 equals 100. Noong pangalawang taon, ganun din. Hindi rin bumaba, hindi rin tumaas. Kaya save talaga yung pera niya, nakasave talaga dahil 100 plus 0, 100 pa rin. Yung kanyang puhunan hindi nabawasan. Hindi kagaya nitong si scenario A, yung si Mr. A na mataas nga yung kanyang pinaglagyan ng pera pero sa pangalawang taon na may bumagsak. Kaya dito sa MOS 18, napakaganda dahil yung sinasabi ko kanina, hindi siya nagne-negative. Ito po yung mga insurance coverage na meron tayo sa MOS 18. Ito po yung example dito na ang kumuha po ay age 30. Yung pong basic life niya, yung pong coverage niya ay 1 million. Ang kanya pong annual premium ay 5,710 lamang. At ang kanya pong babayaran sa first year ay yung 6,210. Bakit po? Dahil po meron po ditong policy fee na 500 pesos. Ito po ay isang beses lamang pong babayaran. Kaya nga po dito, nung first year na kumuha siya ng insurance, di bali 30 years old siya, ang kanya pong annual premium ay 6,210. Yun pong inilagay niya, yung annual contribution niya ay 44,210. Dahil po yun meron po siyang available na perang ganon. Kaya po tinanggal doon sa 44,210, tinanggal nga po yung annual premium niya na 6,210, kaya po yung invest niya sa FDF ay 38,000. Kaya po yung illustrative year ay year-end at 12% is 42,560. Dahil po 38,000 plus yung tinubo ng pera niya na 4,560 is ang total po niya ay 42,560. Kaya po yung total benefits, kung halimbawang siya ay mawala, yung pong beneficiary niya makakatanggap ng 1,042,560. At sa noong pong year 2, noong po siya ay mag-31 years old, naglagay uli siya ng 30,000. At ang tinanggal po yung 5,720. Kaya po may natira po sa kanyang pera para po i-invest na 24,290. Kaya po yung kinita po ng pera niya ay dahil po 42,560 plus 24,290, ang tinubo po ng pera niya is 8,022. Kaya po yung naging pera niya ay 74,872. Kaya po ang matatanggap ng beneficiary niya ay 1,074,872. Noon pong pangatlong taon, hindi po siya naglagay dahil po wala siyang pera. Kaya po, ang ginawa po nitong MB Life, kinuhalaan po yung annual premium niya sa investment niya. Kaya po yung pera niya kanina na 74,872 minus 5,710 ay may tinubo pa rin po yung pera niya dahil nga malaki po ang naka-stack niyang pera doon.
Kaya po meron siyang 77,461 at yung matatanggap na benefits ng kanyang beneficiary is 1,077,461. At yun po, nung pa-4 na taon, naglagay po uli siya ng 50,000. Yun, tinanggal uli yung kanyang annual premium. At yun nga ini-invest niya ay 44,290. At ang tinubo ng pera niya ay 14,610. At sa year, at projected year and at 12%, 136,362. Kaya yung tatanggapin ng beneficiary niya is 1,136,362. At yun nga po, kung kita natin dito, naglagay siya, tapos hindi siya naglagay, tapos naglagay uli siya, tapos hindi uli siya naglagay, hindi po uli siya naglagay, tapos naglagay siya, tapos noong pong panghuli na siya po ay nag-withdraw pa. Kaya po nga ang maganda dito, yung sinasabi ko kanina, yung pera natin ay napakalaki ng rate na nagiging kinikita ng ating pera. Malaki yung interest. At hindi nga siya nag-zero. At ang isa pa dito, ang maganda ay hindi napakaliit ng posibilidad na malaps yung ating pong insurance dahil nga meron tayong pera sa investment. Kaya kung wala tayong perang panghulog, kagaya nito, yung sa panglimang taon niya, yung pangatlong taon niya, hindi siya naglagay ng pera dahil meron naman siyang naka-stack doon na naka-invest yung pera niya, tumutubo siya. At tapos yun, nag-withdraw pa siya nitong pang 12 years, nag-withdraw siya ng 30,000. Nitong pang 13 years, hindi din siya naghulog pero nag-withdraw pa siya. At noong pang 17 taon, nag-withdraw pa uli siya. Pero ang kagandahan nito doon sa annual contribution niya na 174,210 at yung annual premium niya, ayan. Okay. Yung annual premium, ay no, mali. Ayan, yung annual premium niya ay, bakit hindi ko makita? Sandali po ha. Wawala. Sorry po, hindi ko makita yung binabasa ko. Yun, ang invest niya, yung withdrawal niya, 110,000. At yung annual contribution nga lang niya, yung total annual contribution ay 174,210. Yung annual premium niya is 103,280. Samantala, ang na-withdraw pa niya ay 110,000. At yung kanyang total projected year end at 12% is 432,019. At yung total benefits na makukuha ng ating beneficiary is 1,432,019. Kaya po napakaganda dahil yun nga sa 174,000 natin yung ating pera, tapos naging 1 million na siya, 432,019. Yun ang matatanggap ng ating beneficiary in case na tayo ay mawala. Dahil nga po yung pera natin, nag-i-interest. Ito po naman yung mga face amount kung anong kukunin natin. Kung halimbawa po yung ating anak ikukuha natin na 5 years old, kung ang gusto nating cover ng anak natin, ang life insurance niya ay 250,000, ang babayaran po ng annually lamang is
1,212. At kung ang gusto naman nating covered ay 1,03,900 lamang. At kung 2,500,000 ang ating covered na gustong kunin is 7,850. Kaya po napakababa lamang. Annual na po siya. At kung 10 naman taon yung ikukuha natin is 1,262,050. At kung 1 million ang covered naman is 4,390. At kung ang gusto naman nating covered ay 2,500,000 is 9,050. Kaya po napakaganda dahil nga po napakaliit ng ating binabayaran pero napakalaki nga po ng cover dahil ipagpalagay na nga natin sa 5 taong bata is sa annual natin babayaran is 3,900 lamang, ang covered na dito is 1 million. Kaya po pwede nating alagaan ang ating buong pamilya, pwede nating protektahan. Multiple option Super Term 18 is a term life insurance with premium deposit fund. It allows maximum coverage at a minimal cost. For exactly the same amount of protection, most 18 requires you to pay a very low premium cost compared to other life insurance products, which will require you to pay higher amount of premium. Yun nga po sinasabi ko kanina, napakaganda niya dahil napakamura po. At affordable insurance, potential 50% lower than most life insurance like endowment, whole life. It allows you to have higher face amount, higher fund value, PDF, allows higher growth of funds with guaranteed rate of return. Premium flexibility, settle your contribution based on a schedule that fits your lifestyle. Withdrawal, no loan charge. Advantage, you can withdraw your savings anytime without any penalty and still have the protection coverage. Yun nga po, pwede natin itong maging emergency funds dahil kung tayo nga po ay may investment na nakalagay doon, pwede po tayong kumuha kung kailan natin gusto at kung kailan tayo nangangailangan. Wala po siyang penalty. Kaya po anytime na mangailangan tayo, meron po tayong dudukutin. Product features and benefit issue ages are from 5 to 60 years old. Insure yourself and your whole family. Addresses various financial needs, serves various future needs such as retirement, education, travel, savings. To permanent insurance, you have the option to convert your insurance to permanent plans prior to age 65. Yun po, kung halimbawang makatapos na tayo ng ating yung contract po natin o kaya alam natin na tayo ay nasa 65 years old na, pwede po nating ipa-convert na permanent siya. Renewable at the expiry date. You may renew your insurance for a period of 18 years before you reach age 60. Low chance of lapsation. Premiums may be settled from your investment earnings. Alternative investment flexibility. Free to decide where to invest, the difference in buying term life. Fund advantage. You already have savings on the first year, which you can withdraw in case of emergency. Yun nga po yung sinasabi ko kanina, kung halimbawa po tayong may emergency, pwede po tayong kumuha sa ating investment. Meron po tayong requirements dito sa MOS 18, yun pong application form natin, yung signed proposal sheet, photocopy of 1 valid ID with 3 specimen signatures, over 1 million insurance coverage needs, medical requirements. Yun po, kung ang gusto natin ngang kunin na coverage ay over 1 million, kailangan po dito ng medical requirements. Isn't it about time you get your financial house in order? At yun po, yung pong yung kailangan po ng ating valid ID, kailangan din po ng ating passport, pwede po. Ito po, salamat po. Dito po nagtatapos ang ating pag-aaral. Sana po ay may natutunan kayo. At salamat po sa pakikinig.
Okay, thank you, Miss Irene, sa ating very clear na presentation po. So, Salamat ngayon din po, po. open po tayo sa may mga question po. Kung meron po tayo.